DYSP Super Radyo. Mula sa bulwagang pambalitaan ng DYSP Super Radio, narito si Super Rodel Guzman. Pitong minuto mga kapuso makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga mga kapuso. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Good morning mga kapuso. Pansamantala, ako muna ang inyo pong makakasama sa atin pong mga balita. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. Huling Huwebes sa buwan ho ng Pebrero 2026. Sa ngalan po ni Super Rodel Guzman, ako po muna ang inyo pong pansamantalang makakasama sa mga impormasyon at mga balita. Ang inyo pong kapuso, Super Wilmar Abraya. Sama-sama ho tayo hanggang alas 7 ng umaga. Kasama na rin po ang palatuntunang anong say ninyo. Ang say po ninyo ang mahalaga. Mamaya po yan alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga. Ano man po ang inyo pong mga ginagawa sa mga oras na ito, kayo man po'y naghahanda para po sa pagpasok sa mga trabaho, sa mga opisina, at kung saan-saan pa, isamahan po ninyo kami sa mga impormasyon at mga balita. May pasok kahapon, may pasok din po ngayon. Maliban lamang doon sa mga LGU, local government unit na nagdeklara ng walang pasok. Or kaya yung mga paaralan ay nagdeklara rin na wala po silang mga pasok. Pero ang kabuuan ay may pasok po kahapon kahit po ipinagdiwang kahapon ang ika-40 taong anibersaryo ng EDSA People's Power Revolution, Super Kenneth. Hindi mo naabutan yun, Super Kenneth. Hindi pa tao si Super Kenneth. Ako'y tao na, pero ako'y maliit pa. Kaya hindi tayo nakasama dun sa EDSA. Sanggol pa lang ako nun eh. Samantala, nais pong paimbestigahan sa Senado yun hong revelasyon noong nakalipas na araw bago ang EDSA People's Power Revolution Anniversary kahapon ng 18 nagpakilalang mga dating mga sundalo na naghati daw ng mali-maletang mga flood control kickbacks sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Mali-malet, ang daming maleta, Super Kenneth. Wala. Ikaw, wala ring maleta. May maleta, pang biyahe yun. Doon sa revelasyon, may mga nakahilerang mga maleta. Yun daw ay mga kickback doon sa mga opisyal ng gobyerno. May mga listahan pa may mga listahan pa kung sino yung mga nakatanggap at pinaghatiran ng mga mali-maletang kickbacks. Napakaraming pera yun dahil napakaraming maleta, Super Kenneth.
damukal na salapi, kung yun ay talagang totoo, na ang laman ng mga yon ay talagang mga salapi, na talagang pera ang laman, ano? Pero doon sa mga larawan, merong mga konting nakasilip. At doon sa mga nakalatag sa lamesa, may mga salapi. Naisong mapaimbestigahan ng isang senador mula ho sa minority block. Yang revelasyon na yan ng mga di umano'y 18 mga dating mga sundalo. May mga larawan pa doon ng mga isinasakay sa helicopter. Yung mga maletang umano'y pera ang laman. Pero kasi yung ibang larawan, maleta lang. Meron doon na buhat o hila-hila ng 3, parang bubuhatin at isasakay sa helicopter eh. Ma'am Evelyn Cordero, morning. Miss you daw. Salamat, Ma'am Evelyn. Si Ma'am Bing Mangano, good morning po. Sa family ko, Felizardo Abinio, sa Barangay Dumaraw at sa Dumaran, sina Rhea Romel Agawin, at dito po sa bahay, sina Nubert Mangano at Dailin Asmani, saka po si Sherol. Yan, Sherol Agawin at John Mangano. Salamat po. Kapi po tayo. Salamat. At si Ma'am Alea Solen Kayabo, mayad nga silem sa mga ka-Super Radio. Binabati ko po dito sa Barangay Santa Cruz, Cagayan Silio. Magandang umaga po sa mga taga Cagayan Silio. Mayad nga silem. Si Bishop Thomas Jasper Canduli, good morning Super Wilmar. Shout out po sa mga volunteer pastors ng Iwahig Prison Christian Fellowship. God loves your work. Be blessed. Salamat. Yan, salamat po. Pastor o Bishop Jasper Thomas Candule ng Santa Lourdes at sa mga taga Santa Lourdes. Tingnan natin ano ang kahihinat na nito, kung yan ba ay iimbestigahan ng committee. Anong committee ba yan? Blue Ribbon Committee na pinamumunuan si Senator Ping Lacson. Chairman pro tempore ang magiging o ang chairman ng committee o ng Blue Ribbon. Blue Ribbon ba ang mag-iimbestiga niyan? Mga kapuso. Alas 5:15 ang atin pong tamang oras, mga kapuso. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa iba pa natin pong mga balita. Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang balita sa 909 numero 1. Ngayon pong araw ho ng Huwebes, February 26, 2026. Para ho sa atin hong mga balita, nasa kustodiya na po ng PNP ang isa ho sa mga sospek sa umano'y nangyaring pamamaslang kay Joanna Infante ng Palawan noon hong nakalipas na linggo. Ayon po kay Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita po ng City Police Office, kung saan naaresto ito sa isinagawang operasyon ng SITG Infante sa pangunguna po ni Police Colonel Christine Tabde, ang City PNP Director. Ang ating pagka-arrest sa kanya ay bungo po ng relentless and diligence-driven operations ng Special Investigation Task Group. Yung nga po o SITG Infante, sa pangunguna po ng ating SITG Commander, Police Colonel Christine Infante, at the same time City Director po ng PPCPO. Dahil mula pa po nung nangyaring insidente, hindi po tumigil ang SITG Infante
sa pangangalap at pagbe-verify ng mga information na nakakarating po sa amin. At dumaan po ito sa masusing validation, coordination po sa mga units na kasama na involved din po dito. At legal assessment po bago po natin sinagawa yung operations, hot pursuit operation, sir. Ibig sabihin po ito, hindi po natin pinamadali yung action natin. Ito po ay resulta ng maingat at professional na police works, at sumusunod tayo sa mga lituntunin. Ang inyo pong narinig ay tinig po yan ni Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita po ng City Police Office po natin sa Puerto Princesa. So, mayroon akong isa hong hawak at nasa kustodiya na ng atin pong mga kapulisyan. Pero binabanggit isa sa mga sospek, ibig sabihin may iba pa, mga kapuso. Ibig sabihin hindi lang po iisa. Yun hong tinitingnang sospek dyan ho sa pagpatay sa kaap personnel. Samantala, may mga ebidensya na umano silang hawak at tuloy-tuloy ang kanilang operasyon upang mahuli ang iba pang sangkot sa krimen. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Sa ngayon, sir, maraming mga ebidensya na po tayo. May mga ebidensya na tayo. Yun nga, ang inaan na po natin ngayon ay yung ating tuloy-tuloy na hot pursuit operations para mahuli pa yung ibang individual na kabilang dito sa... Hindi ko pa po masabi yung porsyento, sir, pero still ongoing po ang namin at tuloy-tuloy po ito, Walang din po tayo nagpapahinga na ma-arresto, makuha yung mga iba pang individual. Ang inyo pong narinig ay tinig pa rin po yan ni Police Captain Brian Rayoso, ang tagapagsalita po ng City Police Office. Ma'am Bing Dave, good morning, Super Wilmar. Magandang umaga, Ma'am Bing, at magandang madaling araw o hating gabi pa ba dyan sa Jeddah, Saudi Arabia? Jeddah ito si Ma'am Bing Nasa Jeddah ba si Ma'am Bing o nasa Pilipinas ka, ma'am? Samantala, si Ma'am Sylvia Escoben Espada. Good morning, Super Wilmar. Magandang umaga, Ma'am Sylvia. Samantala, 20 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo sa iba pa ho nating mga balita. Samantala, sa parehang po kay Ginoong Jovic Fabelio, ang tagapagsalita po ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Base ho sa isinagawa nilang validation kasama po ang Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center o PWRCC sa buhaya hong namataan sa Golden Valley, dyan ho sa Barangay Siksikan, kung saan wala silang nakita noong umaga. Kaya't muli nila itong ginawa at may nakita sila na isa na may haba hong 6 na pong sentimetro. Yes, oo. At ito nga, natuloy tayo kahapon, mga bandang alas 3. Opo. During the validation ng araw, wala tayong nakita. Marami ng tao. And nung gabi, nag-conduct tayo ng night spotting. Meron tayong nakita. Oo. Na isa. Gaano kalaki, sir? Gaano kalaki yung nakita natin nung gabi? Ano to, kasama din, Fred? Mga 60 centimeters lang. Mas maliit. Ang haba. Mas maliit doon sa nabidyohan ng mga bata, sir? Yes, apparently, baka yung pag-video ay naka-zoom. Okay. Kaya malaki tingnan. Okay. Ngunit ito kasi kagabi, nalapitan nila mga hanggang 1 meter yung distansya Opo. bago tuluyang tumakas yung buhaya. Nasa 60 lang ang estimate. So, Wala pa tong isang dipa. wala pa. Kumbaga, wala pa siyang isang dipa, no? Oo. Siguro mga pag dumipa ka ng kamay mo, pahaba, mga kalahati hanggang gitna lang siya ng katawan mo simula sa dulo ng kamay. Hinig po yan ni Ginoong Jovic Fabelio, tagapagsalita po ng PCSD. So maliit pa talaga, juvenile pa. Yan hong buhayang nakita dyan ho sa Barangay Siksikan. At ito po yung first time na may nai-record na mayroong buhaya ho dyan
sa barangay na yan, mga kapuso. No? Yun po, dapat ba siguro na kung yan man ay maliit lang at wala nang ibang malaki pa. No? Baka po kasi maliit, kasi baby pa, ibig sabihin baka mayroon pa hong mga kasama yan. Mayroon pa hong nanay, o mayroon pa pong tatay, may mga kapatid, o may isang buong pamilya ng mga buhaya na naninirahan dyan sa area na yan, sa may bahagi ng Golden Valley sa Barangay Siksikan. Si Ma'am Bing Dave ay nasa Jeddah daw. Yan, magandang madaling araw o hating gabi, mga alas 12 o 1 pa lang ngayon. Yan ho sa Jeddah, Saudi Arabia. At Ma'am Marie Espina, good morning, magandang umaga Ma'am Marie. Samantala, kung saan magsasagawa pa po sila ng information education campaign sa lugar, at yung isa sa mga rason kung bakit naroon ang buhaya ay dahil ang mga mangingisda, kapag daw may huli, ang mga ritaso ho nito ay itinatapon po nila sa ilog. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Hindi pa, no, kasamang dun, Fred. Ang mangyayari kasi, ngayon mag-aisip pa yung team doon. Okay. At ang rason kaya madalas dito yung maliit na buhaya, pagka may huling isda, yung ating mga kababayan, yung mga retaso, tinatapon din doon mismo sa daungan. Okay. So, natural na pagka ganyan, maraming isda. So, nandyan din si buhaya kasi nga, libre na yung pagkain niya. Oo. Hindi na siya So, mag-hunting. tinitingnan. Hello? Hindi na siya mag-hunting, sir. Kakainin niya na lang yung mga tinapon-tapon ng mga ritaso doon ng mga mangingisda, no, sir? Oo, ganun talaga mangyayari. At siyempre, hindi na siya magpapagod. Doon na lang siya sa Mag-aabang, paikot-ikot no? doon. Ang inyong narinig at tinig pa rin po yan ni Ginoong Jovic Fabelio, ang tagapagsalita po ng Palawan Council for Sustainable Development. Samantala, posibleng may malaki pa doon dahil may maliit po na buhaya doon ho sa lugar at may nanay ito, pero hindi pa po nila ito alam kung saan ang nanay nila, dahil kapag may malaking ilog na malapit ho sa lugar ay posibleng naroon ho ang mga malaki pang mga buhaya. Posible, ano? Kasi talagang ganun. Kung may maliit, may nanay. So, hindi lang natin alam kung nasaan yung nanay, no? Pero most probably, pagka may malaking ilog na malapit sa area, malamang nandun si nanay. Hinig pa rin po yan ni Ginoong Jovic Fabelio, mga kapuso. Samantala, isa ho sa mga teorya nila ay galing ho ito sa Iwahig River, dahil ito ang pinakamalapit na malaking ilog, dahil may nakita din sila noon sa Iwahig River, mga kapuso. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Well, ang pinakamalapit kasi na malaking ilog sa area ay Iwahig River, no? Opo. Ngunit hindi natin ni-discount na kaya lang malayo kasi yung Bakungan River, eh. Kasi may nakita rin tayo ron noong 1998, yung Opo. nakakagat din ng bata, no? Tatawid pa siyang kabayanan nun. Oo, tatawid pa siya iikot pa siya, medyo malabo na yun. So, Oo. ang pinakamalapit, no, dahil parang nung early 2010 2008 may nakita tayo sa Kamuning naman sa Inagawan, no? Pero malayo pa rin 'yon. Okay. Ang pinakamalapit talaga, may nakita rin kasi tayo noon sa Iwahig River. Oho, yun. Kaya yan ang pinakamalapit na pwedeng maging source ng buhaya. Ang tinig pa rin po yan ni Ginoong Jovic Fabelio sa pareampo ng Super Radio. Samantala, inaantay na lamang ho nila ang rekomendasyon ng kanila pong team na ipapasa sa kanilang opisina upang malaman kung anong gagawin sa buhaya, at kapag naaprubahan na iyon ang kanilang gagawin.
So, ang tinitingnan ko na lang yung recommendation ng ating team, kung ano yung magiging recommendation nila, isasubmit nila yun sa opisina at yun ay aprobahan ng ating opisina. Okay. Kung ano man yun, yun yung ating kaparaanan na gagawin. Inig pa rin po yan ni Ginoong Jovic Fabelio. Samantala, kaya paalala niya ho sa mga residente sa lugar ay huwag hong lumusong sa lugar at antayin na lamang ang kanila pong mga abiso upang maging ligtas ang lahat. Superadyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Yes, paalala sa ating mga kababayan sa Barangay Siksikan, wag muna po tayong pumunta dyan sa Taungan, ano? Pwede naman pumunta pero wag lulusong sa tubig dahil may ginagawa pa tayong assessment doon sa isang buhaya na nakita. Mag-antapay lang po kung ano yung mga advice ng ating opisina. Sa gayon, safe naman tayong lahat dyan. Ang inyong narinig, magkakasunod-sunod pong tinigyan ni Ginoong Jovic Fabelio, ang tagapagsalita po ng Palawan Council for Sustainable Development. Ognay ho doon sa buhayang nakita dyan ho sa may bahagi ng Barangay Siksikan. Dapat pong talagang ma-validate ang husto kung yan lang bayang buhaya na yan o marami pa po ang buhaya dyan ho sa lugar, dahil yan lang ho yung nakita at posibleng nakita noon po mga nakalipas na araw. Dahil noong mga nakalipas yung nakita ng mga mangingisda at maging yung na-videohan, medyo maliit lang. At yung naaktuhan din ng mga nag-validate na team ng PCSD at PWRCC ay maliit din. So, posibleng yan din yung nakita ng mga nakalipas na araw. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang mga balita sa oras na ito. Superadyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Para po sa atin pong lagay ng atin pong panahon, ayon po sa ulat ng Pag-asa, patuloy po na humina ang amihan kaya't asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon sa kabuuan. Easterlies po ang umiiral na weather system sa bansa. Samantala sa kasalukuyan, wala pong binabantayan na sirkulasyon o sama ng panahon na nasa loob po o labas ng Philippine Area of Responsibility o ng PAR. Ang buong Visayas, Palawan kasama po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas po ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil ho sa easterlies. Ang silangang bahagi po ng Visayas ay makakaranas ng katamtaman na hangin mula ho sa silangan hanggang hilagang silangan na may katamtaman pong pag-alo ng karagatan. Ang natitirang bahagi po ng Visayas sa Palawan, kasama po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro, ay makakaranas ho ng mahina hanggang sa katamtamang hangin na mula hilagang silangan hanggang silangan na may banayad hanggang katamtamang alo ng karagatan. Delphine Aniscal, good morning. Super Wilmar, magandang umaga. Si Ma'am Vilma Moreno, good morning. Super Wilmar Abreu, watching from Barangay San Jose. At si Ma'am Rhea Mondragon, good morning. Super Wilmar Abreu. Ma'am
Ma'am Rhea Mondragon. Ikaw ba ang kabatch ko doon sa PSU Picat? Classmate? O baka iba na? Samantala, para ho doon sa mga atleta sa atin pong lalawigan ng Palawan, na hindi ho makakasama doon ho sa mapipiling dadalhin sa palarong pangrehiyon sa Memaropa Raamit ngayon pong buwan ng Marso na po ito. Sa susunod na buwan po, mga kapuso. Ito po, yun hong limitadong pondo ang dahilan ng maliit po na bilang ng delegasyon ng Palawan sa IMRA Amit 2026 na gaganapin po sa Occidental Mindoro. Nagpaliwanag po ang chairman ng Committee on Basic Education ng Sangguniang Panlalawigan hinggil sa hinaing ng mga magulang at kinatawan ng mga atletang Palawenyo kaugnay po sa limitadong pagpili ng mga manlalaro at events na kakatawan sa Palawan sa gaganaping Memaropa Regional Athletic Association o EMRA Amit 2026 sa Sablayan, Occidental Mindoro mula ho Marso 8 hanggang March 12. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., bunsod ito ng limitadong pondo ng local school board. Kaya't nilimitahan din po ang bilang ng mga isasama sa IMRA. Matatandaan no pong nakaraang taon ay nagdesisyon ng mga punong bayan na ipagpaliban po ang palarong panlalawigan dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino, kung saan ang pondo po para sa palaro ay ibinuhos na lamang sa mga paaralan at mga munisipalidad na apektado po ng sama ng panahon. Gayon man nagpumilit ang mga magulang, guro at atleta na ituloy ngayon hong taon. Kaugnay ho nito, bago pa man ang provincial meet ay naglabas na po ng listahan ang DepEd na mga isasama sa IMRA. Kabilang po ang mga defending champion at mga consistent medalista. Batay po sa isinagawang pulong ng Local School Board o LSB na pag-alaman na 300 lamang ang kapasidad ng MV Journey na barkong sasakyan po ng mga manlalaro. Hindi umano maaaring isakripisyo ang kaligtasan ng mga atleta. Bukod po rito, hindi rin maaaring lumampas sa nasabing bilang ang kayang tanggapin ng balloting venue para sa delegasyon ng Palawan sa Sablayan. Bagaman may ilang alkalde na nakiusap na sagutin na lamang ang pamasahe at tuluyan ng kanilang mga atleta ipinaliwanag po na maaring magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na maari hong maging pananagutan ng pamalang panlalawigan. Sa kabila po nito, nangako ang gobernador na dahil ang susunod na EMRA Amit ay gaganapin sa Palawan, titiyakin ang full delegation ng lalawigan. Din ho ang naging kapalaran ng ilang mga atleta sa Puerto Princesa, pero nagawan ho ng paraan, dahil ang nangyari ay nag-ambag-ambagan at yung mga magulang ay naghanap ng karagdagang pondo para ho doon sa iba pong mga event na hindi ho mabibit-bit patungo doon po sa Sablayan, Occidental Mindoro. Medyo malayo-layo yun, mga kapuso. Dahil kung sasakay ka ng eroplano, wala hong direkta sa Mindoro. Dadaan ka pa ng Metro Manila, bibiyahe ka ng bus, dadaan ka ng Batangas Port, bago ho makarating ng Mindoro. So itong MV Journey, malamang arkilado ito. Yung sasakyan ng mga atleta ng Palawan. Hindi natin alam kung diretso na ito doon sa Sablayan, Occidental Mindoro. Mga kapuso. So may mga atleta na kahit po nag-champion, kahit po nanalo, ay hindi ho mapapabilang sa delegasyon ng Palawan. Yung rason ay ang kakulangan ng pondo. Yan din ho ang naging rason dito sa Puerto Princesa.
Kaiba po ang delegasyon ng Puerto at Palawan. Yan din po ang rason sa Puerto Princesa, kulang ang pondo para ho ipadala ang lahat po ng mga nag-champion sa palaro, no? Pero rito sa Puerto na nagawan po ng paraan, yun hong sa volleyball. Volleyball boys and girls elementary. Yan, yung mga taga-siksikan. Yun hong nagkampiyon. Pero ang mangyayari po doon, ambag-ambagan. At sila ay delegasyon pa rin ng Puerto Princesa. Pero dito po sa Palawan, parang hindi na pwedeng magdagdag Kahit pa yung mga alkalde ay sasagutin, ano? Yung mga punong bayan ay sagutin yung pamasahe at yung balloting venue o tutuluyan ng mga atleta, tila hindi na ho papayag, no? Ang rason dahil maaari daw po magkaroon ng mga hindi inaasang pangyayari na maaring maging pananagutan ng pamahalaang panlalawigan. Yun yung rason nila, no? Kahit pa doon sa mga intensyon nung mga alkalde na sila ay kumbagay tumulong, ano, na sagutin yung pamasahe at tutuluyan ng mga atleta. Pwede naman siguraduhin, di ba? Na magiging okay lahat ng mga atleta. Kaso lang, yun hong sasakyan naman ang problema. Yung kapasidad ng mga sasakyan o ng sasakyang gagamitin. Mga kapuso, patungo dyan po sa venue nun hong palaro na nandyan po sa Mindoro. So next year dito sa Palawan, so malamang talagang full delegation dahil hindi naman po kung may mga atleta mang bibiyahe sa mga munisipyo, hindi naman po lahat galing sa munisipyo siguro. Marami rin po ang magmumulang team dito sa mainland. So malamang talagang full delegation. Mga kapuso, yun hong magiging delegasyon natin dito po sa Palawan at maging sa Puerto Princesa, mga kapuso. Samantala, kaugnay pa rin po sa balitang yan, mga kapuso. Sa panayam po kay Board Member Rafael Ortiga Jr., ang chairman ng Committee on Basic Education sa Provincial Board, wala pa po siyang natatanggap na open letter para po sa reklamo ng mga magulang at atleta sa DepEd patungkol po sa mga manlalarong hindi ho maisasama sa EMRA Amit, pero may mga nabasa na ho siya sa social media at may mga tumawag na mga magulang at coaches kaya nagpatawag na po siya ng emergency meeting sa local school board para ito po ay mapag-usapan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Wala po ako natatanggap na sulat, pero meron po tayo nabasa sa social media at may mga tumawag sa atin Opo. na mga magulang at coaches ng mga nasabing bata Okay. na hindi maisasama. So, ang ginawa natin ay tayo ay nagpatawag ng isang emergency local school board meeting. Dapat wala ng local school board. Tayo ay nagpatawag dahil nga gusto nating abogaduhan yung mga atleta na hindi nasama, lalo na yung mga gold medalist ng EMRA anong nakaraan. Ang tinig po yan ay tinig ni Board Member Rafael Ortega. Siya po ang chairman ng Committee on Basic Education sa Provincial Board. Pero tila huli na rin, di ba? Ilang araw na lamang, Marso 8 na. Ngayon ay 26 na po ng Pebrero. 2 araw na lang, 10 araw na lang, no? Kakayanin pa ba yan? Wala na siguro talaga, no? Yun hong mga nagsikap na mga atleta
para po makakuha ng mga medalyang ginto, lalo na yun ho, mga nag-champion, ay hindi na ho maisasama. Dahil ilang araw na lamang 10 araw na lamang kung ang palaro ay 8, malamang ilang araw baka papunta na sila doon, di ba? Siyempre, magpa-familiarization pa yan doon sa lugar. Hindi naman yun sa mismong palaro darating yung mga atleta doon ilang araw pa yan bago ang palaro nagtutungo na po yung mga atleta patungo dyan po sa mga sporting venue or kung saan pong lugar gaganapin po yung mga palaro. Para ho ma-familiarize ho nila yun pong mga lugar, yun hong mga venue ng kanila pong mga laro, mga kapuso. Para hindi ho manibago o mabigla dun sa kanilang mga court o mga area na paglalaruan nila. So kung ganito na lang kaiksi ang panahon, talagang parang mahirap na makakuha pa nung iba pa na mga nag-champion at ipapadala ho natin sa palarong pang-rehiyon, mga kapuso. Pangalang sa sasakyan, di ba? Hindi na daw po dapat sumobra doon sa kapasidad na meron po sa barkong sasakyan ng mga atleta. So, yun ho, baka sa susunod na taon, doon po sa mga baka gumraduate na yung mga atletang dapat elementary ngayon kasama, di ba? Pero pwede pa naman po sa secondary, no? Ilang hong mawawala ng tawag dito, pag-asa. Atin hong mga manlalaro, lalo na po yung mga nag-gold medal na hindi po maisasama patungo sa palarong pang-rehiyon, mga kapuso. Samantala, dahil ho ang gusto ho nila maisama po lahat ng qualified na atleta, lalo na ho yung pong mga nakalagay sa konstitusyon na Pilipinas na inatasan ang DepEd na magsagawa po ng regular na palaro para ho ang mga bata ay magkaroon po ng pagkakataon na makarating sa mataas na antas ng palaro at maaring maging daan sa tagumpay ng kanilahong buhay. During the deliberation ng local school board, tayo ay tumayo in behalf ng mga atleta na hindi maisasama. Ang gusto ko lang linawin, tayo ay nag-aabogado and we are championing the cause of Palawan athletes. Opo. Kaya nga lang, siyempre, nung isa boses natin, yung hinaing ng mga magulang at ng mga atleta na hindi maisasama, ay nangatwiran ang DepEd. So ngayon, kahapon, during the regular session, ay nung ipaliwanag natin, yung nangyari na deliberation sa local school board, ay may mga magulang, lalo na sa bayan ng Nara, na nagagalit sa akin. Kasi raw dinidepensahan ko si DepEd. Hindi po. Tayo po ay nanindigan para sa kapakanan ng mga manlalarong Palawenyo. Okay. Tandaan po ninyo, ang inyo pong lingkod ang nag-akda ng ordinansa na lahat ng mga manlalaro magmula sa Palarong Panlalawigan, Mimaropa, at Palarong Pambansa ay magkakaroon ng insentibo kapag nakapagbigay ng karangalan sa pamamagitan ng medalya. Ang inyong narinig ay tinig po yan ni board member June Ortega. Siya ho ang chairman ng committee ng basic education sa Sangguniang Panlalawigan, mga kapuso. Kaya talagang yun na yun, ano? Ang mga atleta talagang malungkot pong balita sa kanila yan. Dahil bagamat sila po'y champion at pinaghirapan po nilang maging champion para sana'y mabit-bit, ay hindi ho mangyayari dahil sa kakulangan po ng pondo, mga kapuso. Si Ma'am Adela Lastimoso Kanupin ay maaga pa lamang ay nakikinig na at nanunood sa Barangay Mauyon. Maraming salamat Ma'am Adela at sa lahat po ng mga nanunood at nakikinig dyan ho sa Barangay Mauyon, mga kapuso. Yan lamang po kayo, magbabalik po tayo. Marami pa pong mga nakalinyada. Ang
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Talagang ganun, lagi ong rason kulang sa pondo. Parang wala tayong nabalitaang o bihira lang na magkaroon tayo ng full delegation, mga kapuso, sa mga palarong ipinadadala natin o mga atletang ipinadadala ho natin sa mga palaro. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating mga balita, kaugnay pa rin po doon po sa naging panayam kay board member Jun Ortega. Dahil ang gusto nga ho nila ay maisama lahat ng qualified atleta. Dahil nais ho nilang maisama ang lahat po ng mga qualified na mga atleta. At nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas na inatasan po yung DepEd na magsagawa ng regular na palaro para ho sa mga bata. At pagkakaroon po ng pagkakataon na makarating sa mataas na antas ng palaro. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Yes, yan ay nasa konstitusyon natin sa Pilipinas. May national law dyan na nag-govern sa DepEd. Inaatasan sila na magkakandak lagi ng regular na palaro para yung mga bata ay magkaroon ng pagkakataon na makarating sa higher meet. Kasi baka mamaya yan ang maging daan ng kanilang success na buhay kung sila ay makuha ng mga eskwelahan at mapasok sa varsity program. Okay. Yan, kaya tayo nakikipaglaban para sa kanila. Ang tinig pa rin po yan ni board member Jun Ortega sa naging panayam po ng Super Radio. Ma'am Diana Aganta Laurenio Sabaybay, good morning po. Si Super Wilmar po ito. Nakikinig daw po sila sa Barangay San Jose de Oro, Araceli, Palawan. Maraming salamat po Ma'am Diana. Magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan po ng Araceli. Ngunit ayon po sa DepEd ay hindi na po pwedeng maisama ang iba pa pong mga bata dahil po kukulangin na po ang pondo. At hindi po kasya sa barko dahil ang kapasidad lamang ng barko ay 300 at kung sakaling sagutin nila yun hong pamasahe ay hindi pa rin po pwede dahil 300 lang po ang balloting number ng delegasyon ng Palawan sa paaralang tuluyan. Kaya nga lang, during the deliberation nga, kasama Junfred, nung tinanong ko ang DepEd, kung pwede pa ba nating i-consider yung pagdadala doon sa ibang bata na hindi nyo na isama. Ang sabi ng DepEd, inuulit ko DepEd ang may sagot sa atin, hindi naman ako. Ang sagot ng DepEd, hindi na po pwede. Bakit? Unang-una po, yung pong pondo ay kukulangin. Pangalawa po, ang pinakamatindi, ay hindi po magkakasya na sa barko dahil ang capacity po ng barko ay 300 lamang po. Siyempre, ang ating gobernador, ayaw niya na may sakripisyo yung safety ng ating mga manlalaro na mag-overload ang barko. Pangatlo, tinanong ko kung sakasakali nasagutin yung pamasahe, may matutuluyan ba doon? Ang sabi nila, wala nang matutuluyan dahil 300 rin lang ang billeting number ng delegasyon ng Palawan doon sa public school na tutuluyan. So, ang sabi ng DepEd sa akin, nung tanungin ko, ay talagang hindi na raw po pwede. Tinig pa rin po yan ni board member Jun Ortega, yun hong chairman ng Committee on Basic Education sa Sangguniang Panlalawigan. So, lumalabas, huli na po talaga. Diba? Kasi na-fix na po lahat. At yung sasakyan, bilang ng pwedeng sumakay sa barko,
At yung bilang na mga nasa atleta doon at pati kasama na syempre yun ho mga coaches and officials doon ho sa balloting venue, di ba? Na-fix na eh. Nalatag na ho lahat, so huli na. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Actually, kasamang June, friend, Kung mayroong hakbang pong gagawin mga kapuso, eh huli na, no? Wala na eh. Fix na eh. Ha? Nailatag na lahat. So ano pang magagawa natin dyan? Kung nagawan yan ang paraan, kagad-agad, eh baka po pwede pa. Di ba? Na magawan pa ng paraan. Pero sa mga panahong ito, na gipit na sa oras at lahat po ay nailatag na, ay wala na. Di ba? O huli ang aksyon natin. Mga kapuso, di ba? Nandun na lahat eh. So babaguhin na naman ang mga bilang o kung ano-ano pa. So talagang imposible nang mangyari. Pero siguro kung naaga-agahan, na-aksyonan kagad, no? Eh, baka nagawan pa ng paraan. Di ba? Ma'am Angelita Navelia Cadena, di ba? Good morning po. Kasi huli na. Gipit na sa oras. At nailatag na po ang lahat. Samantala, kung saan may mga mayor din na nakiusap sa kanila, ngunit ang iniiwasan nila ay baka masisi ang Palawan kapag may mangyaring hindi maganda. Pero kahit anong pakiusap nila ay hindi sila napagbigyan at ang masama ay siya pa ang sinisisi ng kanyang mga ipinaglalaban. Kaya nilinaw niya na hindi siya ang may gawa ng listahan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. actually kasamang June, friend, may mga kaibigang tayong mayor na tumatawag sa atin at ganoon din kay Governor Ami na nakikiusap. Kaya lang, baka maging bad precedent ito kasamang June, friend, kasi baka mamaya may madisgrasya, masisi na naman lalawigan ng Palawan. Okay. Pero kahit na anong pakiusap natin, talagang hindi tayo napagbigyan. Ang masama, kasamang June, friend, parang ganito ang nangyari sa akin. Sa bayan ng Nara, ako'y tumayo para sa kanila, ngunit nung sila hindi mapagbigyan, para akong abogado na nung ipaglaban ko sila sa hukuman, nung hindi ko sila naipanalo, ay ako yung sinisi ng mga kliyente ko. So, napaka-unfair naman sa atin yon na ipinaglaban natin sila, lahat na magagawa natin, ginawa natin, kaya lang nung hindi natin naipanalo, ay sa atin nagagalit. Hindi po ako ang may desisyon yan. DepEd po ang may desisyon. DepEd din po ang may gawa ng listahan, hindi rin po si Governor, hindi rin po kami. DepEd po ang gumawa ng matrix at ng guidelines. Si Board Member June Ortega pa rin po yan. Mga kapuso. Eh, bakit po yun ang agad ang iniisip? Yun pong disgrasya sa mga estudyante. Eh, syempre, pag nandun na po sa venue, doon po sa lugar, eh, syempre, sisiguraduhin din po yung safety ng mga yan. At kung ano yung procedure doon sa mga nilista ninyo at inihabol doon sa listahan, hindi dapat ganun din. Diba? Eh, may mga alkaldeng gustong sagutin yung pamasay at kahit tuluyan ng mga atleta. Eh, hindi nyo na ho pinayagan. Talagang i-finish nyo na ho sa ganun. Ano? I-finish na nila sa kung ano lang talaga ang kanilang gustong isama. Ano ba yun? Dahil mamadali na tayo, dahil gahol na tayo sa oras. Kasi ngayong Pebrero lang
naging palarong panlalawigan eh. 'Di ba? Pebrero lang ang palarong panlalawigan. Tapos Marso, palarong Memaropa na kagad. 'Di ba? So, ganon, may listahan na kagad ng mga isasama, fix na, hindi na negotiable. Super Kenneth, hindi na pumayag na may isama pa at maidagdag pa. 'Di ba? Di sana kung yun na lang din pala ang dadalhin ninyo, di yun na lang sana yung mga laro na nilaro sa palarong panlalawigan. 'Di ba? Para yun na lang po ang maisama. Kasi non-negotiable hindi na pwedeng i-adjust Kahit may mga alkalde pa palang nakiusap nasasagutin ng pamasahe. Yan ang mabigat dyan pamasahe, pati yung tutuluyan ng mga atleta. 'Di ba? Pero wala Hindi na daw pumayag yung DepEd. So talagang ang isip nila at ang pananaw nila ay nandoon na lang talaga sa kung sino ang nasa listahan ng gusto nilang dalhin. Nakakapuso. Sir Brian Tabang, good morning po. Kapi kita. Barangay Santa Cruz. Mayan nga temprano. Kapi po kayo. Kapi kami rito mamaya. Mamaya after the program magkakapi po kami. Ano? Samantala, hindi rin umano ipinaliwanag ng DepEd kung paano ang naging paggawa ng listahan. DepEd. Pero ayon sa DepEd, may guidelines silang ginawa na kung saan ang mga consistent medalist sa nakarang Imraa at magandang record sa tingin nila ay makakabigay ng medalya. Ayun ho ang nasa listahan na ginawa bago pa man ang palarong panlalawigan. Kasama June Fred, siguro mas maganda take it from the horse's mouth. Okay. Tanungin ninyo yung DepEd kung paano nila ginawa kasi hindi ko saklaw yan at hindi ko alam paano nila ginawa. Hindi pa nila pinaliwanag? Ang nabanggit lang nila Oo. ay meron silang guideline na ginawa na kung saan yung mga consistent medalist sa previous MRA at yung magaganda ang record na tingin nila ay talagang kung pwede makapagbigay ulit ng medalya, yun yung mga nasa listahan nila. Totoo yun na bago magka-Batarasa, meron na silang ipinakita na listahan. Sabi ko nga, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula ang Batarasa, nahulaan na ninyo kung sino yung dadalahin ninyo. Paano kung may atleta na nakita natin na napakalaki ng potensyal pero wala sa listahan? So, magiging unfair tayo. Yun ang ipinaglalaban natin sa mga kabataan. Kaya nga lang, hindi na iintindihan ng mga magulang na tayo ang abogado nila doon sa deliberation. Si Board Member Jun Ortega, mga kapuso, bakit nga ba? Wala pa yung palaro, may listahan na. Paano yan? Kasi yung mga palaro na yan, may mga tinitingnang standard yan. 'Di ba? Hindi pwede na porke nanalo ka kung hindi ka pasok doon sa standard, minsan sa oras, 'di ba? At doon sa mga kalaban mo or doon sa mga dating record, 'di ba? Baka hindi maisama yung mga ganon, 'di ba? Baka hindi pumasok sa panuntunan. Bakit wala pa po yung palaro? May listahan na kayo. Na predict ninyo na yung mga yan ay talagang pasok doon sa mga panuntunan at pamantayan na yan ang dapat dalhin. Diba? Paano nga kung may nakitang nag-excel na ang pamantayan ay posibleng manalo pa at makapag-uwi ng medalya sa atin pong lalawigan, hindi na maisasama dahil close na Super Kenneth wala pa man ang palaro, alam na nila kung sinong dadalhin nila. Ba't nagpalaro pa, di ba? Nakalistahan na pala kayo So talagang kahit anong mangyari, wala na pala, kahit na nag-excel pa yung mga atleta, maganda pa yung performance at magaling, wala na talaga. At talagang naglaro lang, pinaglaro lang. Di ba? Dahil tapos na May listahan na ng mga event na dadalhin. 'Di ba? Hindi na pinili after ng palaro kung ano yung mga best na dadalhin talaga.
Yun ang mahirap. Ha? Wala pa man ang palaro. Yan ang sinasabing advance mag-isip. Talagang sobra-sobra sa ka-advansan, di ba? Ma'am Sherlyn Miranda Arcanio, good morning. Magandang umaga rin po. Sa Nara lamang daw. Kaya bakit pa umano nagsagawa ng provincial meet sa Batarasa kung mayroon na palang listahan? Ngunit may mga bagay na hindi nila pwedeng saklawan. Ang DepEd na sila lang ang makakasagot kung paano nila pinili yun hong mga atleta. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Oo, tama naman yan. Yung mga argumento mo, yan din ang argumento ko. Kaya nga lang, syempre, may mga bagay na hindi natin pwedeng saklawan si DepEd at ang makakasagot siguro niyan si DepEd lang, kung paano opo. sila namili Okay. ng kanilang mga atleta. Hinig po yan ni Board Member June Ortega, mga kapuso, sa naging panayam pa rin po ng Super Radio. Samantala, sa Nara lamang umano ay may sama ng loob sa kanya habang nagpaliwanag na ito o napaliwanagan na nito yung aborlan na pinaglaban niya ang mga ito, kaso hindi na iintindihan ang kanyang ginawa at ang pag-aakala ay siya ang dahilan kung bakit hindi sila naisama. So far, yung Nara lang kasi yung mga taga-Aborla na paliwanagan ko. Okay. Sabi ko, pinaglalaban ko kayo. Actually, siyempre, bayan ko yan. Pinaglalaban ko yan. Kaya lang, kahit nga bayan ko, hindi ko na ipaglaban lahat. So, yung Nara, hindi nila maintindihan. Ang akala nila, ako pa yung naging dahilan na hindi nila pagsama. Pero malinaw naman, doon sa aming pag-uusap, na ipaglalaban ko kayo. Kaya nga lang, hindi ko kayang isigurado na maipapanalo ko yung ating ipinaglalaban. Ngayon, nung pagkatapos ng deliberation, ay dininay pa rin ako at nung nagsalita ako sa desisyon noong local school board, siyempre ako yung chairman ng basic education, sinabi ko kung ano yung naging desisyon, ano yung pagkakatagni-tagni ng mga rason o reasons ng local school board, ay minasama pa ng mga kaibigan, kamag-anak ko, actually kamag-anak ko sa Nara. So yung mga kamag-anak ko, nagtatampo sa akin, pinapaliwanag ko sa kanila na ako yung abogado ninyo. Bakit sa akin kayo nagagalit? Ang tanongin ninyo, yung DepEd. Tinig po ni Board Member June Ortega. Dahil dito, pagkatapos po ng MRAA, iimbitahan niya ang DepEd sa Sangguniang Panlalawigan upang magpaliwanag at hingin ang kanilang naging basihan at matrix upang matukoy kung ano ang kanilang basihan sa pagpapadala po ng mga atleta. Superadyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Pagkatapos ng MRA, iimbitahan ko sila sa Sangguniang Panlalawigan sa committee ko Sige po. para magpaliwanag at hingin natin sa kanila ano ang kanilang basihan, ano ang kanilang matrix na ginagamit para ma-predetermine nila kung sino yung dadalhin nilang atleta. Tinig po yan. Magkakasunod-sunod po ang tinig yan ni Board Member June Ortega. Sige, para ho magpaliwanag, baka sa susunod na mga palaro, ganyan na pong magiging sitwasyon at sistema. Wala pa po yung palaro, may mga listahan na. Mahirap po yung ganon. Sana wag naman na ganon lagi-lagi, at ganon na yung pagiging pamantayan at magiging panuntunan. Pagdating po sa palaro, wala pa po yung palaro, may listahan na kayo ng dadalhin ninyo. Palaro pa kayo, di ba? Samantala, sa iba pa pong mga balita, nagtala po ang lalawigan ng Palawan ng mahigit 170 kaso ng malaria sa unang 2 buwan ng 2026. Batay ho sa datos ng Create Memaropa, nasa 176 ang kabuang kaso, kung saan nangunguna ang bayan ng Rizal na may 119 na kaso ng malaria. Pangalawa ang bayan po ng Batarasa na may 27 kaso at sinusundan ng Quezon na may 11. Mula ho sa 2023, patuloy ang pagbaba ng kaso ng malaria sa lalawigan. Nasa 33% ang ibinaba nito ngayong taon
kumpara nung 2025 sa kaparehong panahon na may naitalang 264 na kaso. Sa nakalipas po na taong 2025, umabot po ng 1,830 o 1,830 ang kaso ho ng malaria sa Palawan at walang naiulat na nasawi. Puspusan pa rin po ang isinasagawang aktibidad ng Department of Health para po sa mga programang malaria elimination sa mga munisipyo sa timog ng lalawigan.